wag mong gawin yan kasi, ano, binuhay ka pa ng Panginoon para may siguro may gagampanan ka pa kasi yung anak niya po. Isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kababayan, at ayan, mayroon na naman tayong pupuntahan na isang naka-wheelchair daw po. At ito ay nilapit pa rin sa atin ni Willie Vlogs. Kaya mga kalingap, mga kababayan, tara samahan nyo kami at alamin natin ang kwento ng inilapit na to sa atin. Let's go. Ayan, dito tayo mga kalingap, mga kababayan, para makausap natin yung ating pupuntahan. Medyo inagahaga natin para makabalik o makauwi tayo ng medyo maaga-aga kasi medyo malayo itong lugar na to. Siyan, dito na tayo mga kalingap, mga kababayan. Ito po ate. Hello po. Magandang umaga po. Yan, good morning. Good morning po. Ano pangalan ni ate? Loreline po. Loreline. Opo. Ilan taon si ate? 37. Smiling face si ate. Yan. Amin nilapit kasi sa amin ate. Opo. Na isang, anong tawag nun? Naka-wheelchair daw. Opo. Kaano-ano mo siya? Kapatid ko po. Kapatid. Kasi itinuro kami dito. Opo. Ilan taon na ba siya? 39. 39. Opo. May asawa? Meron po. May anak? Meron po. Ilan ang anak? Isa po. Lalaki, babae? Lalaki po. Nag-aaral? Opo. Anong grade? Ano na po siya? First year college. First year college. Yung asawa nito, nasaan po? Nagtatrabaho po. Nagtatrabaho. So baka pwede ate maikwento yung konting ano nito ni kapatid mo, kung ano ang naging kaganapan, bakit naging nasa wheelchair na lang daw siya. Nung nagtrabaho po kasi siya sa Maynila, nahulog po siya sa pangatlong building na sa bahay po ng pinapasukan niya. Okay. Kasi family driver po siya doon. Tapos Tapos kasalukuyan pong nagpapagawa ng bahay, nautusan po siya ng porma na akyatin yung materyales doon sa taas. So, hindi po sinasadya na, hindi naman po alam ng kapatid ko na, hindi pa pala po yung yero, nakapako. Tapos pag akyat niya po, naulan-ulan nun, nadulas po siya, kasabay po yung yung yero nga po, yun po, nalaglag po siya. So, kailan nangyari yung pangyari na yun natin? Matagal na po, kasi 23 years na ata, kasi yung anak niya ngayon, hindi. Ilan na ba ngayon si Kaiser? 3 years old pa lang kasi yung anak niya nung nalaglag siya. So, ang bata, ilang taon na ngayon? 18. 18, kasi... Ay, hindi pa nga siya nag-18, 17 pa lang. 14 years. 14 years. Matagal na. So, nasan si ate? Andyan po, pinakuha ko po kay mama kasi ako po ang nag-aalaga sa kanya kapag umaalis po yung asawa niya. Saan So kapag umaga po, kukunin ko po siya, dadalhin dito para maalagaan. Tapos pag hapon, binabalik ko lang din naman po kasi yung anak niya, andyan na. So, hindi sila dito nakatira? Hindi po. May bahay din po sila. Ano yung sarili nilang bahay? Opo, sarili po. So, ang anak nila, ilan? Isa lang po. Nag-iisa? Opo. Kasi hindi na nga po nadagdagan kasi nga po na-disable na siya. Pati ba yung na-disable? Ano ka nasisira, ulo? Kaya hindi nadagdagan? Hindi na po kasi parang hindi na po nagpa-function yung half body niya. Pati yung si kuya, Opo. hindi na rin? 2 beses na yan! Okay. So, asan kaya siya ngayon? Andyan na po siya ngayon, pinakuha ko po sa mama ko. Okay, sige. Abangan po natin ang pagdating ni... Anong pangalan ni Si Kuya Ronnie po. Ronnie. Opo. Yan. Ito siya. Ito ba si Kuya Ronnie? Opo, Ate? siya po. Kuya, ilang taon ka na kuya? 39. 39 years old. Ang balita, may asawa ka. Sa ngayon, asawa pa rin. Oh. Okay, very good.
Kasal kayo ni Mrs. Oo. Yun ang maganda, kasal. Ilan po yung inyong anak? Sa. Isa lang, bakit? Wala na. Wala na. Ano nangyari? Disable na. Disable na pati si kuya? Disable na rin? Oo. Ako, Hindi na oo. siya. Ako. Hindi si kuya. Disable na rin? Sino kuya? Si kuya. Si Junior. Yan si Junior mo, wala na. Wala na, hindi na talaga. Ang kwento ng, ano ba, ate mo siya? Ate ka ba niya? Hindi Or, po, kuya ko po siya. kuya mo siya. Okay. So, ikaw ate, ilang taong ka na ate? 37. 37. So, ibig sabihin, nung na-aksidente si kuya, ay sa Maynila pa rin siya noon. Opo, nasa PGH po siya. Ilang buwan o ilang ano siya doon sa PGH? Ato si nanay, si nanay. Nanay, kaano-ano ka po ni Mama kuya? po. Mama. Oh. Si mama ay ilang taon na po? 59. 59. At ano pong pangalan? Lourdes po. Lourdes. So, pangilang anak mo si kuya, ate? Pangalawa po. Pangalawa. Opo. Ilan pang anak? 5. 5. Tamad si ate. So, yun nga ate, no? Po. Inilapit kayo sa akin ni Willie Vlogs, no? Opo. Na pasyalan daw kayo. Opo. Dahil sa sitwasyon daw po ni Kuya. Kuya Ronnie ay naka-wheelchair. Nakakatitir So- na nga lang yan po. Ha? Nakakatitir po. Nagkakatitir Opo. siya? Yan Ay. po. Nagkakatitir ka, Kuya? Hindi yung katitir mo po. Oo. Katago. So, ate. At ate. Po. Siguro doon muna kayo sa bahay ninyo, no? Kasi si Kuya medyo Opo. nainitan. Yan mga kalingap, mga kababayan, dito muna tayo. Talagang naka-wheelchair po si Kuya. Oh, medyo nahihirapan sila. Yan. Dito tayo. Yan, medyo nainitan ka, Kuya. So, medyo ano. Yan. So, mag-ano muna tayo mga kalingap, mga kababayan. Medyo pahingahin muna natin itong si Kuya. Sa 5 ninyo na anak ate, puro na sila may mga Opo. pamilya. Opo. Ilan taon nga kayo ulit, nanay? 59 po. 59. Si tatay, 60. 60. Nasa naman po siya? Andun po. So hindi dito ang bahay ninyo. Dito sa anak ko po. Pero kayo may bahay din po Opo, kayo. may bahay Okay. So ang mga anak mo na 5, nandito lahat sa Bicol. Opo. Oh, maganda. So ang asawa ni Kuya sa ngayon nasaan ate? Nasa Dalaga po, nag-ano po, nagtrabaho dahil wala po silang ano. Walang Panggastos. panggastos. Naku. Dito Kasi na naman tayo. nagmamaintinan siya sa gamot at saka sa ano niya sa catheter. Yun, dito na naman tayo mga kalingap, mga kababayan sa gastusan. So, yun nga ate, no? Nung aksidente siya sa Maynila, Opo. ano yung naging sitwasyon niya doon? At yung pagka-aksidente niya ba ay sinagot naman ng... Sinagot naman ang ano, pero pag kulang, inaano namin. Kasi yung sa gamot niya, grabing ginastos namin. Matagal siya doon sa PGH. Sa Ilang month? Orthopedic. Hindi. Ano, parang 4 na buwan yata yun. 4 na buwan. Opo. Oh, matagal-tagal ano? Opo. So nung na-aksidente siya at na-hospital at nailabas ng 4 months kamo, saan naman siya napunta? Bali po, pag pumunta muna po siya sa Cavite, doon sa sa ninong niya. Tapos pag binalik na siya dito sa Bicol kasi kinuha na namin kasi mahirap man na pag pag punta namin doon kasi yung panggastos o pati yung mga niya, kailangan niya. So kumusta naman yung magmula nung uwi siya dito? Kumusta naman yung naging sitwasyon ni Kuya
Dati hindi niya sir matanggap. Gusto na niyang magpakamatay. Tapos, sinabihan namin na huwag mong gawin yan kasi, binuhay ka pa ng Panginoon para siguro may gagampanan ka pa. Kasi yung anak niya po, dapat siyang kasi yung anak niya. So, yun nga. Kasi, magmula noon nang umuwi siya dito ay hindi na siya nakapaghanap buhay. Hindi na po. So, sino man yung yung pang araw-araw nila, yung panggastos, lalong-lalo na at nag-aaral ka mo itong anak niya na nag-iisa. Bali, kami na po at saka yung asawa niya po, nagkakatulong po. Oo, katulong. Opo. Or isang kasambahay ang kanyang Opo. asawa. Opo. Sa laundry, tsaka nagkatulong po. Magkano naman po yung sinasahod niya doon? 5,000 lang po. 5,000 a month. Opo. Oo. So, yung halaga na ganun kuya na 5,000, nagkakasya naman po sa inyo. Kulang. So, ano yung mga pangailangan, lalong-lalo ikaw, sa sarili mo? Pagkain, pang maintenance sa anak ko sa nag-aaral. So, ilan naman yung nakakatulong sa iyo ng mga kapatid mo? Lahat naman sila pupunta sa bahay. Pumupunta, pero yung tulong na, Pag meron. Pag wala, tiis. so, ito si nanay bilang ina, ano yung pakiramdam nanay na ito yung anak mo na ganito, unang-una lalaki, no? Mahirap na sir kasi ito pa yung anak ko. Kung hindi ito nagkaganito, maano siya talaga, masikap siya. Sa ngayon, oo, hindi siya talaga. Ginagampanan niya lahat ng pangailangan ng sa anak niya at saka sa asawa niya lang pangangailangan. Pero malaglag talaga siya, talagang tinutulungan na lang namin. Kung anong kailangan niya, lalo na yung sa pang-maintenance niya po. So, magkano naman yung nagiging maintenance niya sa loob ng isang buwan, nanay? Kasi, ang linggo-linggo, papalitan yung catheter niya po. Tsaka, bibili pa ng yung kuminsan gamot niya. Bibili pa kami. Tapos lalo na yung sa anak niya, kasi ayaw man namin na paintuin sa pag-aral kasi isa lang siya. Tapos wala siyang makakatulong pag dapit ng panahon. Kaya gusto namin makatapos ang pag-aaral ng anak niya. So, yung sinasabi ninyo, nanay, na catheter ni kuya ay sa isang linggo, magkano naman po yun, nanay? Bali, parang 300 ata. 300 pesos. Opo. Yung gamot niya. Yung gamot niya, Ang minsan bumibili ako sa UTI. Kadalasan na sakit ng ganito sa UTI. Tapos nung mga gamot yun. Basta UTI tapos Ano yate? Tapos Criminal ako is? Opo, Crinelas, tsaka yung Pinami kasi kung talagang grabe na yung sakit niya. At least na papawi po yung sakit niya kapag nakakainom po siya ng gamot niya. so yung urine bag. Ulcer. So, may ulcer ka rin, kuya. Tsaka Bakit? Nung sa ospital, di matagal pakainin mga mga 2 buwan ako. Ulang kain yan kasi bawal daw pakainin pag nakuan na pagbakuan ka baka daw mamatay yung dito. Bawal kumain. Tapos paglabas ito na pag nakakain ako ng mga matagal matunaw yun na. Oh, Alam so, natin ako. so maraming pagkain na bawal sa iyo. Alam mo, soup drinks bawal, pagkain na yan nga gulay na langka. Basta yung matagal matunaw, yan sagu. bawal, daming bawal. Tapos bawal na sa akin yung mga bahaw. Bahaw na kanin or anything na bahaw, bawal Sa sa mga bahaw na nagkukurso na ako niyan. So yun nga kuya, no, pasalamat ikaw unang-una kasi ang iyong nanay, ibang kapatid ay nakakasuporta sa iyo. Kasi yun nga si Mrs. Mukamo ay magkano yung sinasahod? 5K. 5K a month. 'Di ba? Tapos may nag-aaral pa kayo na ano yan,
Anak. na anak na ano yan, college na. Yung first year. First year college. Oh. So, buti naman dyan sa school niya, wala namang binabayaran ng mga... Meron. Meron din. Mga project. Pero yun nun sa yearly niya, yung tuition fee, wala naman po nanay. Okay. So, yun nga kuya, no? Nandito, mama mo at itong isang kapatid mo. Sabi mo nga ay kahit paano nakakatulong sila sa iyo. Pero yung tulong nila sa palagay mo, sapat ba sa inyong pangailangan? Kulang pa rin. Kulang pa rin. Hmm. Sa anong dahilan bakit kulang? Kasi kailangan din nila ng pang-araw-araw nila. Tapos kumbaga dagdag na kayo. Dagdag ka. pa kami. Dagdag kami sa problema. Nakapos po sila kasi nga minsan tumatawag sila. Minsan kapag wala pa siyang pagkain, inutusan niya yung kapitbahay niya para humingi ng pagkain. Kasi minsan po, kapag may ginagawa din ako, di ko po talaga siya nakukuha sa bahay nila. So, sa kapatid ni kuya na malapit dito, Ako po, siya lang. Ako lang ikaw po. lang. Siya ang madalas takbuhan. Sila ang madalas takbuhan mo. Siyempre, may pamilya din si ate. Ilan ang anak mo ate? Ay, sus ko. Ani, madaming. Buti naman may sarili kayong bahay, malaki. Hindi naman tulad bahay namin. Sa kapatid na yan. Sa kapatid ko din na wala dito. Pinapagawa ko. Oh. Kasi wala naman nakatira. Nagiba din yung bahay namin, dala ng Bagyong Tisoy. Asawa niya, sir, construction lang ang trabaho. Yung asawa ni ate. Opo, construction lang. Ay magkano naman ang arawan sa construction dito? Pinaka ano? 350 ata. Oh, di ba? Mura lang talaga. Mura lang sa Bicol, mura lang. Oh, 350. di ba? 350 tapos 380. oo, may anak ka mo na anim. At baka mamaya may mga nag-aaral din Opo, to. mayroon po. Oh. So kulang. Dun sa mga ibang kapatid mo kuya, may mga nakakasuporta naman sa'yo sa pangailangan mo. Pag meron sila, Nakakabigay. Pag wala, Oh, kasi may mga kanya-kanya ng pamilya, no? Oh. Yung pag-asikaso sa kanya nanay, kasi yung asawa niya laging wala dito kamo. Ako po at saka yung asawa ko nag-aalaga. Pag ako nagdadala ng pagkain, kuminsan yung asawa ko. minsan yung anak At saka niya. si Opo, siya po. at si ate. Opo, siya po. Kasi laging siyang kasi malapit lang sa bahay niya. So, ano masasabi mo sa kanila kuya? Sa nanay mo, sa mga kapatid mo, lalong-lalo na dito sa malapit sa iyo. Ano masasabi mo po sa kanila? Nagpapasalamat ako sa aking nanay, sa aking kapatid, sa pagtulong sa akin sa araw-araw. Grabe sitwasyon nila, mga kalingap, mga kababayan. Ano? So ano yung panawagan mo sa kanila, sa mga kapanood sa inyo kuya? Sana sa mga nakakapanood dito, sana matulungan nyo naman ako kahit kaunting tulong lang. Ano po, salamat po. So ate, anong masasabi mo sa iyong kapatid na ito ay yung sitwasyon niya ganyan? Anong masasabi mo sa kanya? So, ako po bilang isang kapatid, nadudurog po talaga yung puso ko kasi syempre kapatid ko po siya. Kapag nakikita ko pong nahihirapan siya, isa po ako sa nasasaktan, lalo na po pag may mga kailangan siya na hindi naman po talaga namin maibigay. So ang kaya ko lang po talagang ikatulong sa kanya is yung sa kanya pag-aalaga. Tsaka kung meron naman po akong sa pagkain po na pero minsan po talaga kulang din. Si ate, anong trabaho ni ate? Nag-ano po ako sa DHW po ako isa po akong barangay nutrition sa barangay. May mga allowance naman kayo dyan? Wala naman po. Ay, wala. Lang po kumbaga sahod, may sahod po kami na. I mean, yun nga, allowance or sahod, meron naman. Opo, monthly po 1,300. Monthly, 1,300. Opo. Oh. So, malaking tulong na rin yun, Opo. ano? Kaysa nandito lang. Kaya nag-aantay lang sa Naghahantay ng, Opo. tama yun ate. So, yun ate, maraming salamat sa pagbahagi at tulong dito kay kuya, no? Opo.
pagdasal po natin na may makatulong Opo. sa kanya. Ano? Yan. Ito tayo kay nanay. Yan, nanay. Ano po ang may masasabi mo dito sa iyong anak at maipapayo po sa kanya? Kasi, di ba, may naikwento ka na may nagpaplano siya o nag-iisip siya. Ano po ang masasabi mo sa kanya? Ang sabi ko sa kanya po, sana wag na siyang na, kasi nung una nagpapatik-uwakal po siya, sana wag na yung gawin kasi mahirap yun. Alagaan na lang niya yung sarili niya. Wag siyang magawa ng kung ano-ano. Kasi mahirap man sa amin yung na siya. Ganito yung kanyang sitwasyon, pero ang importante, nakikita nyo siya at Opo. inaalagaan. Opo. Hindi naman namin siya pinapabayaan. Kahit naghihirap kami, hindi naman namin siya pinapabayaan. Yun. So, kuya, narinig mo na yung sabi ng iyong kapatid at nanay, no? Lagi tayo magdasal na ito, nandito kayo, no? May makatulong sa inyo ng kahit pakunti-kunti, no? Sabi mo nga, kahit kunti, basta makakatulong sa iyo, di ba? Malaking pasalamat mo na. So, nanay, ano ulit pangalan? Lourdes po. No, Nanay Lourdes, maraming salamat at salamat din po kasi inaalagaan nyo talaga ang inyong anak. Yun talaga ang ng isang nanay. Ano man yung mangyari, sabi nga walang magulang na lumilimot o nagpapabaya sa mga anak. No? Salamat po sa pag-aalaga. Salamat din po. Yan. At salamat po sa pagbahagi ng kwento ninyo kay Kuya, ano pangalan uli? Ronnie. Yan. Ingat po kayo palagi dito, no? So mga kalingap, mga kababayan, sa lahat ng nandito sa aking premiere, sana naman po, no? Kahit konting tulong dito kay Kuya Ronnie, siya po ay nagme-maintenance. Yun po dun sa ating video kung inyo pong napakinggan yung kwento nila. Kaya maraming salamat po sa inyo. Bye-bye. God bless po sa lahat. Kailangan natin ng pagmamahal, tunay na walang katulad, nag-iisang Kuya Bal. Marami pa natutulungan at habang tumatagal, lumalawak ang paglingap, biyayan dala-dala at hindi na mawawala. Ikaw lang ang nag-iisa, Kuya Bal, walang katumbas ang dinulot mong saya sa mga taong tinulungan mong hindi naging iba. Itinuring silang kapamilya kahit di mo kadugo, ginabayan, inalalayan mo sila ng totoo. Tunay na walang katulad, kaya ka pinagpapala. Sana ingatan mo pati ang kalusugan mo. Ikaw ang liwanag sa dilim at sa kanila naniwala. Kuya Bal na walang sawang tumutulong na may pag-usa. Di